Siya po ang coordinator ng ating ng JL Santiago. At siya din po yung kapatid ni Pastora Diane Rodriguez. Ayan. Palampakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Brother Marcel Diserio. Woo! Yan, amen. Sige po, pakibati po yung inyo pong mga katabi ng good morning. Yan, amen po. Yan. At ano na rin po, babatiin ko na rin po kayo ng Happy New Year. Yan, ngayon ko lang po uli kayo nakita. Yan, sa pagpasok po ng ating pong bagong taon. Ayan. Ang team nga po natin sa buwan ng January ay ito nga po, Breakthrough Peace that brings new beginnings. Amen po ba? Kaya nga po kung tatanungin ko po kayo rito, di po ba, meron po ba sa inyo ng ayaw ng payapang buhay? Di ba, no? Amen. Wala naman sa ating ganun yung hangad eh. Kahit sinong tao, di po ba, ano man yung edad mo, ano man yung background mo, ano man yung pamilya na kinalakihan natin, di po ba, lahat tayo hangad namin ng mapayapang buhay. Walang tao na naghahangad, di po ba, ng magulong buhay. Kasi alam natin na kapag ang buhay po natin ay payapa, may stability eh. Amen po ba? Na kapag po ang buhay natin payapa, hindi nakakagulo yung paligid natin, parang feeling natin secure tayo. Amen po? Hindi lang tayo individually naghahangad ng kapayapaan sa buhay po natin. Lahat po, pati po yung bansa natin, amen po ba? Wala naman siguro ng bansa na uunlad kapag puro civil war, puro gulo ang isang bansa. Kahit sa mundo po natin, di po ba lagi mga sinasabi, kapag ka tinanong si Miss Universe, di po ba, kung bibigyan ka ng isang wish, ano yung i-wish mo, di po ba, sigurado sabihin ng world peace, di po ba? Hindi siya cliche, kasi natatakot tayo kapag may balita ka ng mga gera, di po ba, di naman sa tinatakot ko po kayo, di po ba, nakita natin yung balita recently, yung sa USA, sa Venezuela, di ba, inatake ng USA, di po ba? Kaya nga po alam natin, di po ba, napakalaga po talaga na ang mundo po natin, tayo personally ay may kapayapaan. May kapayapaan po sa puso po natin, kapayapaan sa pamilya po natin, kapayapaan especially sa church po natin. Amen po ba? Na kahit saan na naandoon po tayo, nararanasan po natin yun. At lalo na po tayo mga Kristiyano. Amen po ba? Gustong-gusto natin na maranasan po natin yung kapayapaan. Bakit? Kasi pangako po yan ng ating Panginoong Kristo po sa atin. Amen po ba? Sabi po sa John 14:27, Peace I leave with you, my peace I give you. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Pangako po yan ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga tatanggap at magtitiwala po sa Kanya. Kaya dapat ina-aspire po natin, hinihiling po natin sa ating Lord lagi yan na maranasan po natin. Amen po ba? Kaya nga po, ngayong umaga po, pag-aaralan po natin yung kapayapaan ay binigay po sa atin ng ating Panginoong Kristo. Yung kapayapaan, syempre, sa ating pong kaluluwa po, kapayapaan na dapat nakikita po sa relasyon po natin sa ating pong kapwa. And most especially po, di po ba, sa anumang nararanasan po natin, dapat may kapayapaan po tayo. Amen po ba? Sige po, saglit po muna tayong pumikit manalangin. Hallelujah, God. Let us continually invite the presence of the Holy Spirit sa umaga po ito sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah. Aming Diyos, Aming Espiritu, we pray na kayo po patuloy na maghahari saan pong bulwagan sa umaga po ito. Continue to saturate this place with your presence. Let your joy be upon us this morning. At ito din po, Panginoon, patuloy niyo pong buksan yung aming pong isipan, yung aming pong mga puso. Kayo po ang patuloy na mangusap sa bawat isa na makakapakinig ng inyong pong mensahe sa umaga pong ito. Continue to penetrate their ears, O God.
Kayo lamang po ang patuloy na matakila sa aming kalagitnaan. Lord, continue to illuminate your message, O God, this morning. Lord, although ako po ang inyong pong ginamit sa umaga pong ito, kayo po yung maglagay ng mensahe, O God, sa bawat isa na makakapakinig po nito. Kayo lamang po ang patuloy na mataas, matakila, O God. Kung ang panalangin sa mga Panginoon, pangalan ng Panginoon si Jesus. Amen. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Ay kung nga po, kanina po, unang-una po, yan, point number 1 na po tayo. Sabi nga po rito, ang pinakamahalaga po, syempre, nakapayapaan na dapat na ma-experience po natin. Yung tayo po ay may kapayapaan with our God. Sabi nga po sa Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yan. Sabi nga po, ang salitang peace ay lumabas po sa Bible ng 361 times. Pero yung konteksto po no, ay iba-iba. Sa iba nga po, di po ba, ginagamit yun kapag yung peace, di po ba, na gusto nating maranasan, yung ating katawan, yung ating isipan, yung ating puso ay payapa. Di po ba? Yung sinasabi nga nilang shalom. Ganun din po, yung iba ginagamit ito, yung kapayapaan na meron dapat tayo sa ating kapwa. At ganoon nga po, nabanggit ko rin kanina, yung kapayapaan na dapat nararanasan natin, anuman yung ating pinagdaraanan. Pero sabi nga rin po sa Biblia, ang pinakamahalagang kapayapaan na dapat na meron po tayo, and actually, hindi lahat ng tao ito hinahanap eh. Di po ba? Meron po tayong kapayapaan with our God, na maayos po dapat yung ating pong relasyon sa ating pong Diyos. Bago po yung Romans 5, di po ba? Previously, sa mga previous chapter, sinabi nga ni Apostol Pablo, ini-establish ni Apostol Pablo na na lahat daw ng tao ay makasalanan. Na Hudyo ka man, Hentil ka man, lahat tayo pinanganak na makasalanan. Amen po ba? Diba sabi sa Romans 3:10, di po ba? Na walang sino man sa atin ang righteous. Romans 3:23, di po ba? Na lahat tayo ay nagkasala at nagkulang, di po ba? Sa pamantayan ng ating Diyos. Amen po ba? Ito rin po minsan ang nangyayari sa atin. Kaya hindi natin hinahanap minsan na magkaroon tayo ng kapayapaan with our God. Kasi po minsan, naiisip natin na kapag tayo po yung nagkakasala, ang atraso lang natin sa nagawa natin ng kasalanan. Amen po ba? Alam natin na hindi natuwa ang ating Diyos kapag nagkakasala tayo. Wala naman sabi rito na tutuwa ang ating Diyos kapag nagkakasala tayo eh. Pero hindi po natin naiisip, di po ba, na ang bawat kasalanan po pala ay personal, di po ba, na parang iniinsulto natin ang ating Diyos. Kaya hindi natin minsan, lalo na yung mga taong wala pang relasyon sa ating Diyos, di po ba? Kaya hindi nila hinahanap na magkaroon sila ng kapayapaan with our God. Kasi sa isip naman, hindi ko naman minura ang ating Diyos eh. Di po ba? Hindi naman ako satanista. Di ba? Parang hindi ganun yung Hindi naman ganun ang ginagawa ko. Oo, nagkakamali ako, nagkakasala ako. Di po ba? Pero personally, sa ating Diyos, wala naman direct na ginawa sa Kanya. Amen po ba? Nalilimutan po natin. Di po ba na sinabi po sa Romans 8:7, the mind governed by the flesh is hostile to God. Lahat ng pinoproduce, di po ba ng isipan, na pinag-aharian ng laman ng kasalanan, personally insulting sa ating Diyos. Kaya lahat pala ng ating mga kasalanan, lahat ng ating ginagawa, hindi lang tayo nagkakasala sa tao, hindi lang natin nasasaktan yung sarili natin. Personally, parang ini-insulto po pala natin ang ating Diyos. At dahil ganun po yung ginagawa natin, ano po tayo sa harap ng ating Diyos bago po tayo nakatanggap at tumilala sa Kanya? Sabi po sa Colossians 1:21, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, na tayo po pala ay kalaban ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya sabi ko, ito po yung pinaka-importante na dapat meron po tayo sa ating Diyos, di po ba? Ito yung pinaka-importante na kapayapaan na dapat meron po tayo. Na maayos po yung ating relasyon. At dahil nga tayo ay kalaban ng ating Diyos, ano naman po natin, lagi natin ang pag-aaralan yun, ano tayo sa harap ng ating Diyos? We are children of wrath. Ibig sabihin, yung puot ng ating Diyos ay nakahanda para sa atin. Na tayo ay may pagkakawalay sa ating Diyos. That we are spiritually dead.
sa harap ng ating Diyos. We are condemned, di po ba? Guilty. At lahat po ng tao, di po ba, na walang relasyon sa ating Diyos, ay papunta po sa eternal judgment. Doon po sa tinatawag nating impyerno. Amen po ba? Kaya po yun yung problema natin. Kaya kailangan natin na magkaroon tayo ng ceasefire. Amen po ba? Na hindi na natin siya maging kaaway. Hindi rin kaaway yung tingin niya sa atin. Amen po ba? At yun nga po yung binabanggit dito sa Romans 5:1. Sinabi po rito, di po ba, paano ngayon tayo magkakaroon ng peace with our God? Sinabi rito, we need to be justified. Kapag ka sinabi natin justified, ibig sabihin po, dapat tayo ay acquitted ng ating mga kasalanan sa harap po ng ating Diyos. Na dapat po tayo ay righteous sa harap ng ating Diyos. Na dapat tayo sa harap ng ating Diyos ay guiltless. Amen po ba? Ganun dapat yung maging relasyon natin. Amen po ba? Pero lagi nga po natin sinasabi, di po ba, na ganun na lamang yung pag-ibig sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Na ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Di po ba? Na sino man tumanggap at kumilala sa Kanya, ay hindi mapapahama, kundi maliligtas. Amen po ba? John 3:16. Gumawa ng paraan ng ating Diyos para maayos yung relasyon natin sa Kanya. Amen po ba? Ibinigay niya ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang buktong na anak. Amen po ba? Na kailangan po tayo ay manampalataya at tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po? At dahil nga tinanggap natin, di po ba, makikita po natin, di po ba, mabilis lang po, na ang ating Panginoong Kristo nabuhay, di po ba, namatay, di po ba dito, at nabuhay ng muli, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, di po ba? At namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa mga tao na tumanggap at tumilala sa Kanya, para yung parusa na para sa kanila, ay siya na yung tumanggap. At kung tayo ay tumanggap at tumilala sa Kanya, di po ba ibig sabihin, dahil nga siya na ang nagdala ng parusa na para sa atin, ano pong nangyari? Sabi ko nga kanina, for us to be justified, kailangan maging acquitted tayo sa ating mga kasalanan. Acquitted na tayo, bayad na. Amen po ba? Yung kaparusahan ng ating mga kasalanan. Tapos hindi lang po yun yung ginawa ng ating Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po yung ginawa niya? He imparted to us His righteousness. Na kapag tinitignan tayo ng ating Diyos Ama sa langit, ang nakikita niya ay yung kabutihan ng ating Panginoong Kristo, yung kalinisan ng ating Panginoong Kristo. Kaya imbis na tayo ay malayo sa Kanya, kalaban niya, ano niya na tayo ngayon? Tayo ngayon ay Kanyang mga anak. Amen po ba? At yun po yung ginawa ng ating Panginoong Kristo. At pumalakpak nga po ang lahat na tumanggap at tumilala sa Kanya. Pero kung bakit sa mga oras na ito, na-experience po natin, yung kapayapaan natin, di ba, mula para sa ating pong Diyos, na hindi na natin siya kalaban. Ganon din po, di po ba, nararanasan din po natin, dahil nga we have peace with God, nararanasan na ngayon natin yung protection na ibinibigay sa atin ng ating Diyos. Amen po ba? Sabi ko nga kanina, di po ba, a hostile mind, di po ba, kalaban niya ng ating Diyos. Or God is hostile, di po ba, sa ating fleshly mind. Di po ba, sa makasalanang isipan natin, sa makasalanang gawa natin. Ano kayo na ginagawa ng ating Diyos? Sabi ko nga kanina, we need to be guiltless. Amen, sa harap ng ating Diyos. Pero paano ngayon yan? Tayo nagkakasala pa rin po, di po ba? Nagkakamali pa rin po tayo. Hindi natin sinasabi, okay lang. Pero tao kasi tayo, di po ba, hindi natin maiiwasan yon. Pero may relasyon na tayo sa Kanya eh. Di po ba? Ano ngayon ang ginawa ng ating Diyos? Ano yung ginagawa niya? Binawarningan niya na ngayon tayo. Amen po ba? Na ngayon, yung guilt na nararamdaman natin, hindi guilt ng isang kaaway, kundi guilt ng isang anak na nagkakamali sa harap ng kanyang magulang. At ano po yung nangyayari? Di po ba? Sabi nga po sa John 16:8, when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Through the Holy Spirit, na nananahan na po sa buhay po natin. Na kapag tayo ngayon nagkakasala, it will convict us, di po ba? Sinasabi na nagkakamali tayo. And most importantly, di po ba? Naituro ko nga rin ito nung ating prayer watch, di po ba? Na kapag conviction from the Holy Spirit yung nararamdaman natin, sasabihan tayo, nagkamali tayo. Pero pinaka-importante, sasabihan tayo na manumbalik tayo sa ating
Diyos. Amen po ba? The Holy Spirit will never condemn us. Amen po ba? Hindi sasabihin ng banal na Espiritu sa atin na kapag tayo nagkakamali, o ayan, pinatawad ka na, pero ganyan pa rin ang ginawa mo. Tapos na. Di ba? Wala ka ng pag-asang bumalik. Hindi gagawin ng banal na Espiritu yun. Condemnation yun. Galing sa kaaway po yun at kasinungalingan po yun. Amen po ba? Huwag natin paniniwalaan nun. Sabi nga po sa Romans 8, di po ba? That therefore there is now no condemnation to those who are in Christ. Amen po ba? We are condemned. We are not condemned anymore. We are forgiven. Amen po ba? Kaya yun po yung regalo unang-una. That we have peace with our God. Amen po. Sige, palapakan po natin ating Diyos. Sumunod po, sabi rito, number 2 po, yan, peace between the body of Christ. Sabi nga po sa Ephesians 4:1-5, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Verse 4, there is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. Verse 5, one Lord, one faith, one baptism. Amen po. Dito, sinasabi po ni Apostol Pablo, ito naman ano po to, para sa church talaga. Ibig sabihin, mensahe niya sa Ephesians Church, sa Church ng Ephesus, di po ba? Ang sinasabi niya rito, na kayo ngayon ay meron ng isang pagkakatawag, that you have one calling, at ano po yung calling natin? Di po ba? Na makita ngayon sa buhay po natin ng ating Panginoon Kristo. Na dapat yung identity natin, o kung sino man tayo ngayon, ay nare-reflect natin si Jesus. Na ganun daw ang pagkakatawag natin. At isa po sa mga characters or qualities ng ating Panginoon Kristo is that He is peaceful. Amen po ba? Hindi lang halata dahil pinako siya sa krus Di po ba? Pero ang ating Panginoon Kristo, di po ba ang mensahe niya ay puro kapayapaan tungkol sa pag-ibig, di po ba? He is peaceful kung tutusin naman talaga sa pakikisama niya sa ibang tao. Di po ba? Nagalit lang talaga yung ibang tao kasi ang isipan nila, di po ba, under ng flesh, di ba? Kaya sinabi ko po kanina. At ganung karakter din po dapat yung nakikita po sa atin ngayon. Sabi ko nga po kanina, tayo ay pinatawad na ng ating Diyos. Tayo ay minahal ng ating Diyos kahit hindi po tayo parapat-dapat. At ginawang bago na po tayo ng ating Diyos. Kaya ngayon dapat nagre-reflect yun sa paano. Sabi ko rin po kanina, nakikita yung karakter ng ating Panginoon Kristo. At sa po sa mga karakter na dapat nakikita po sa atin, hinahangad natin to coexist sa ating mga kasama, especially dito kung ianat sa message ni Apostol Pablo, dito sa church, di po ba, na mamuhay tayo peacefully. Sabihin nyo nga sa inyong katabi, peacefully. Kung may kapayapaan po dapat tayo sa bawat isa. At sa verse 2, sinabi roon, yan, sumunod po na slide. Yan. Verse 2, sinabi roon na ito yung susi para ma-maintain yung kapayapaan within the church. Actually, hindi lang naman yung yan sa church Gawin niya sa family, sa trabaho, sa school. Sigurado tayo na ma-maintain natin yung kapayapaan. Di po ba? Ito daw yung ingredients para magkaroon ng kapayapaan. Unang-una, humility. Sumunod, gentleness, patience, and bearing with one another in love. Amen po. At yan po yung pag-aaralan din po natin. Unang-una, humility. Pagka sinabi natin humble, di po ba? Ang kabaliktaran nun ay pride, di po ba? Yun ang ano nun di po ba? Na kailangan, meron daw humility ang bawat isa sa kahit na anong organization para hindi magkagulo, para ma-maintain yung kapayapaan. Totoo po yan, amen po ba? At number 1 sign ng isang tao ay may humility or if the person is humble, ay kapag ka marunong po siyang makinig. Amen po? Ibig sabihin po, hindi naiiwasan na kahit saan po, sa church, di po ba, sa family, o kahit saan lugar, di po ba, basta may iba't ibang klase ng tao na naandyan, na minsan mayroong bagay na hindi pinagkakasunduan. May gusto o may iba siyang gusto. Di po ba? Pero ang susi nun, para ma-maintain yung kapayapaan, dapat marunong rin tayong makinig. Hindi lang puro yung gusto ko yung nananalo. At tayo, hindi mo mapipilitan, di po ba?
Pero makikinig tayo sa ating kapwa. Pakikinggan natin yung opinion niya, yung sinasabi niya kapag ka meron tayong unang-unang pagpapahalaga sa ating kapwa. Pinangihinayangan niyo po ba yung mga katabi niyo? Hindi dami nangihinayangan niyo. Ibig sabihin, ibig sabihin na pinangihinayangan, ibig sabihin, ayaw mo na mawala. Amen po ba? Dapat may ganun tayong attitude sa bawat isa po, sa mga kasama natin sa church. Di ba? Dahil ang sulat na ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, yung sinasabi niya di po ba? Magkaroon kayo ng kapayapaan, maintain the unity within the body. Dapat pinangihinayangan natin yung bawat isa. Di po ba? Na parang hindi tayo masaya, upset siya. Di ba? Hindi lang yung crush. Di ba? Hindi lang yung pinangihinayangan natin. Kahit sino nakasama po natin dito sa church. Di po ba? Ganun yung attitude natin. Alam niyo po, isa po sa mga tinuro sa BESP, di po ba? Na hindi ko talaga malilimutan. Kasi sinabi ko yung Pastor Joey. Di ba? Sabi ni Pastor Joey doon, huwag kayong mamimili ng inyong papastulan. Sabi ko gano'n. Di ba ba? Kasi totoo yun Di ba ba? Ang sarap. Di ba ba? Kapag kayong kongregasyon mo kumari, masunurin. Di ba? Kaganon. Pagka okay sa'yo, parang feeling mo, hindi ka kinokontra. Di ba? O gamitin natin ang term, hindi pasaway. Di ba? Masarap Di po ba? Pagka medyo, kabaligtaran nun, di ba? Ano ba yung biruan, di ba? Pagka yun ang nawala, habulin mo. Di ba? Pagka medyo kabaligtaran yun yung ipagpasa Diyos mo na. Di ba? Parang yung kaya sabi Di ba? Pero sabi ni Pastor Joey, huwag kayong mamimili ng papastulan nyo. Di po ba? Bakit daw? Kasi lahat ng pumasok sa pintuan ng simbahan na yan, ng mga church na hinahawakan nyo, ako nagpadala niyan, hindi naman kayo yung namili dyan Di po ba? Yung ating hindi pala ako, ibig sabihin ng ating Diyos yung nagpadala roon sa lahat ng pumapasok dyan. Di po ba? Kaya nga, ano ba tawagan natin sa bawat isa? Friends ba? Friend? Di ba hindi? Anong tawagan natin? BFF ba? Di ba hindi? Ang tawagan natin ay brothers and sisters. Kasi kapag kaibigan ang tawag mo dyan, di ba ang kaibigan naman ay pinili mo yan? Tayo namimili na maging kaibigan natin. Totoo lang naman Amen po ba? May kaibigan ba kayo na pinilit lang? Di ba? Kaya nga mas close, sabi nga nila, mas close nga na isang tao yung kaibigan kaysa sa kapatid niya Di ba? Ang laging sabi, ikaw, di naman kita pinili pero kaibigan ko, pinili ko yan, kaugali ko yan, pareho kami ng gusto, kaya naging kaibigan ko yan, di po ba? Eh, yung kapatid mo, lumabas ka na lang, kapag kasunod mo na siya o kaya nauna sa'yo Di po ba? Pero kahit na gano'n, ito po, makinig po, no choice daw, di ba? Di ba? Totoo naman, no choice. Pero kahit na gano'n, di po ba, kahit sabihin mo, di mo kasundo yung kapatid, banded pa rin kayo. Bakit kayo banded? Isang dugo yung umano sa inyo Dumadaloy sa inyo, may po ba? Magkadugo pa rin kayo. At ganoon din po tayo sa church. Amen po ba? Na bawat isa na andito, hindi mo man pinili yan. Pero isang dugo lang na nananaligtay sa atin. At ano po yun? Yung dugo po ng ating Panginoong Kristo. Amen po ba? Lahat tayo dito hinugasan, pinatawad. Amen po ba? Ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya magkakapatid po tayo rito. At kung gano'n yung attitude po natin, pinangihinayangan natin, ayaw natin silang mawala. Minsan, namimili na lang tayo ng natin sabi nga, choose your battle. Di po ba? Yung bagay na hindi na dapat pag-awayan, hindi na natin pag-aawayan. Di po ba? O sige, okay na. Pakinggan natin. Di po ba? Kasi minsan, kapag ang isip natin, manalo dapat ako sa lahat ng diskusyon. Nanalo ka nga sa diskusyon, pero nawalan ka naman ng kapatid. Amen po ba? Hindi rin maganda yung naging resulta. Amen po. Sumunod naman po, kailangan din po, di po ba? Laging na naman to, alam na natin to. Na lahat ng nandito sa church, hindi ang purpose natin. Especially kapag ka-worker. Di po ba? Kapag ka-worker, na ang purpose natin dito ay hindi tayo mapansin at makita lang. Amen po ba? Na hindi tayo mapuri. Kasi nga, kapag ganun yung attitude na kahit na sino, worker man yan, o kahit sino nandito sa church, ay magpupas talaga yan ng competition, amen po, comparison, kumparahan na yan.
And in the end, magkakaroon talaga ng tension kapag ka may ganong attitude po. Amen po ba? Diyan nga lumalabas minsan yung yung sinasabi nilang hindi tampo. Di ba? Di ba? Pagka yung hindi, yung sinasabi alam yun, lagi example, hindi nabate, hindi napuri yung gawa. Di po ba? Gusto ko sana mag-example, pero nakikita ko yung video eh. Baka ma-post, makita, nung gagawin ko sa example. Di po ba? Pero nangyari ka sa amin yun eh. Ganyan nangyari na nag-design, anniversary kami. Eh, pinatanggal. Eh, kasi kung nakita niyo naman yung nangyari sa church namin, parang fiesta. Ang daming design. Medyo na-over design. Okay, tanggalin mo naman natin yan. Tanggalin. Eh, makausap ko naman yung nanay. Hindi ko na sinabi sa anak. Hindi na sinabi sa anak. Eh, ibang nagparating doon sa anak. Anak, pagbintangan niyo yung anak, yung nagparating sa kanya na ano na naman, parang lang isa kasi edad niya rin. Yung parang kayo nanakit, ayun na. Nagaway. Eh, nung tinirace nga yung nangyari, ang ending, sa akin pala nanggali yung Eh, totoo naman. Di po ba? Yung kinausap na, yun na sinabi ko. Di po ba? Wag mo yan. Hindi parang ang dating kasi hindi man lang nakita, hindi na tinanggal ka agad, mag-umpisa pa lang. Eh, sabi ko nga, nakita naman ng Lord yung effort mo, yung pagod ko dyan, eh, yun ang pinaka-importante. Hindi makita ng tao, okay, matuwa yung tao. Ang pinaka-importante naman yung ating Diyos yung natuwa eh. At nakita yan ng Lord, sabi ko nga lang gano'n. Di ba kapag ganyan yung attitude natin, di po ba, hindi tayo magtatampo, hindi tayo maiinis, parang hindi napansin yung ginawa natin, hindi na-recognize. Di po ba? Lagi nga natin example, di po ba, na lahat tayo dito para tayo nasa isang basketball team. At isang basketball team, para manalo, kailangan teamwork. Asa, hanggat walang libre. At kung sino yung libre, siya tumira. Di po ba? Hindi pwedeng ako makahawak ng bola, ako ang point guard, ako na rin yung shooting guard, ako na rin yung tira ng tira. Kasi kailangan ako yung bida. Di po ba? Hindi pwede yung ganon. Di po ba? Mahihinig sa yung mga kampi mo. Ganon din mangyayari sa atin. Di po ba? At ganon din po, kailangan marunong din po tayong mag-sorry. Amen po ba? Kailangan marunong po tayong mag-sorry. Maraming away, maraming gulo na hindi na dapat lalaki kung tayo ay nauna na lang mag-sorry. Lagi niyo pong isipin, di po ba? Na ang sino mang naunang mag-sorry, yan yung pinaka-humble. Yan po ba? Kasi minsan ganun eh. Pakiramdaman eh. Willing ka namang patawarin eh. Gusto mo lang mag-sorry na mauna. Eh yung pala, yun din yung inaantay ng isa, natiisan. Di po ba? Pero kung tayo may pagpapakumbaba, di po ba? Para na lang matapos, para magkasundo, mag-sorry na lang. Di po ba? At ganoon din po, hindi lahat ng bagay ay alam natin. Di po ba? Dito sa church. Yan. Kami po sa Bella Vista, may project. Kasi ipapa-extend na po namin yung church. Palakpakan po natin ang ating Diyos. For the glory of God po, ipapa-extend po yung church. Di po ba? Nung dinidiscuss po, yung pagpapa-extend ng church, di ba? Yung ilalagay natin C-beam, I-beam, di po ba? Hindi mo pwedeng tayo ako ron. Tama na, ganyan. Hindi ko man alam yun. Di ba? Wala naman ako alam pag mga C-beam, I-beam, ano nga ba yun? Di ba? Kaya hindi ako naging input, tinatanong ko lang. Di ba? Ano ba yun? Ganyan. Pero hindi na yung magmarunong ka na, hindi, ganyan. Basta lang masabi, para ikaw ang in charge. Di po ba? Di ganun eh. Kasi hindi naman lahat ng bagay alam natin. Di po ba? Kapag hindi natin alam, magpakumbaba tayo, matuto tayo. Amen po ba? At ganoon din po, ang pinakamahalaga, dapat po marunong tayo tumanggap ng pagkakamali. Ibig sabihin po, kapag tayo ay tinuturuan, huwag nating isipin na personal yung ginagawa ng taong nagtuturo sa atin. Sinasabi yung ating pagkakamali. Hindi personal yon. Tinutulungan na tayong lumago ng tao yon. Amen po ba? Sabi nga po rito, gentleness. Ano po yung gentleness? Napaka-importante po nito. Para ang isang relasyon ay hindi totally mag-disintegrate, magkagulo. Kailangan lahat tayo may gentleness. Sinabi ko na kanina, hindi maiiwasan yung disagreement. Di po ba? Hindi maiiwasan na hindi okay yung isa. Ako rin, di ako okay sa kanya, hindi maiiwasan yun. Pero as long na naandyan pa rin yung gentleness, mag-preserve pa rin yung relationship eh. Amen po ba? Yung gentleness, yan yung pagiging kalmado.
Kapag ka tayo ay gentle, hindi tayo gagawa ng bagay, di po ba, na magkakaroon ng scar sa puso ng ating kapatid. At ano po yung number one na nakakapagpaiwan po ng lamat sa puso po ng kahit na sino? Ng ating mga kapatid, hindi ba yung salita? Totoo po ba yun? Amen po ba? Minsan may mga masasabi tayo kapag ka nawala yung gentleness, yung spirit of gentleness, di po ba na makakasakit? Di po ba? Example, kumari sa church, di ba may namin nagdadala ng spaghetti. Di ba ganun yung ano niya? Kasi yung spaghetti, pagka dinadala, inuuwi mo na lang. Kasi thank you salamat, napaka-ano mo naman, hindi ka nakakalimot, magbigay na spaghetti. Eh nag-away kumwari. Di ba? Nung nag-away na, ayun na. Kasi totoo lang, pagka wala na yung gentleness, anong kabaliktaran ng gentleness? Pagiging harsh di ba? Ang gusto mo, makaano ka pag nag-aaway, tapos wala na yung spirit of gentleness, ang gusto mo, makasugat talaga pag nagsasagutan Di ba? Kung kaya mong tagtarin yung puso, kapag ka sinabi ko to, parang si Manny Pacquiao, knock-out ka rito, iyak ka rito kapag ka nasabi ko to. Minsan ganun ang nangyayari pag wala yung gentleness. Gusto mo, hanggat maaari, makasakit ka. Di po ba? Eh ganun kung maaari na yung pumasok. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, yung ibinibigay mo spaghetti, hindi ko naman kinakain yun Kahit aso namin, ayaw nun, kaya tinatapon ko lang. Di po ba? Pero alam niyo po, kung tayo pinananahanan na po ng banal na spirito, kapag kayo yung Holy Spirit nasa atin, ano mo, ano yun matatauhan tayo agad. Di ba? Nagpadala tayo, nawala yung gentleness, nagpadala tayo sa bukso ng ating damdamin. Pagkatapos yung masabi, 100% matatauhan ka. O kaya kahit yung tao na lang na hindi Christian pagkapamilya mo yun, kapag ano mo yun, o kaya mahal mo yung tao na yun na nasabihan mo, may relasyon kayo, magsisisi ka kaagad pag nakita mo ng parang naiiyak. Di ba, alam mo na, knockout na, sabi mo kanina, pero pag nakikita mo na itsura, parang lalambot yung puso mo Di po ba? Ang tanong ngayon, paano mo ngayon babawiin yun? Di ba? Ikaw ngayon hindi makakatulog doon. Di po ba? At siguro, kaya yung iba natatawa, na-experience sila yun Di ba? Paanong bawi gagawin mo nun? Hindi, joke lang yun. Di ba? Hindi naman, yung aso namin gusto namin. Yung gusto na ng aso ko yun Kinakain pa rin naman, hindi ko tinatapon. Di po ba? And honestly po, ito honestly, kung tayo yung masabihan nun, tatanggal ba sa isip mo yun? Di ba? Ina-importand mong gawa ng spaghetti. As ganun pala. Kahit man sabihin na hindi totoo yun, pero may isip mo pa rin, di ba? May pinanggalingan pa rin yun May katotohanan yan, di ko lang alam kung siya o yung aso kumakain. Pero ano pa rin Di mo ba ganun yung isip natin? Di po ba? Kaya napakahalaga po ng gentleness. Yan, sabihin nyo nga sa inyo katabay, gentleness. Di po ba? Kapag nasa ating spirit of gentleness, hindi tayo magsasalita na alam natin. Di po ba? Na makakasakit sa puso ng kahit na sino, ng ating kapamilya, especially ng mga churchmate natin. Hindi ayaw natin mag-iwan ng ganung marte. Amen po ba? Kaya nape-preserve yung relationship. Pwede pang magkaayos. Amen po ba? Kaya yung gentleness, ano po, patience. Di po ba? Ang patience kasi, tsaka bearing with one another in love, halos magkaano yan magkapareho lang naman Di po ba? Pero ano yung natin itong patient na ito yung internal. Di po ba? Ito yung ginagawa natin. Na kapag tayo nakarinig, nakakita ng makakapagpa-trigger sa atin, paano ngayon natin siya ipaprocess? Amen po ba? Yan yung patience. Paano natin ipaprocess? Sabi ko nga kanina, tao lang tayo. Minsan may maririnig tayo makakapagpa-trigger sa atin. O kaya may nakikita tayo na makakapagbigay ng inis sa atin na gusto natin mag-react. Pero kapag kami patience tayo, anong gagawin natin? Preno muna. Di ba? Saglit. Di ba? Sa isip mo, yung nilalagay ng Lord, wag muna. Unang-una, baka yung iniisip mo, hindi naman yun yung intention niya. Hindi naman yun yung ibig niya sabihin. Di po ba? Pero kapag inisip natin, hindi, talaga may mali siya talaga yung sinabi niya. Galit talaga siya sa akin I-apply na ngayon natin yung grace ng ating Lord. Amen po ba? Anong ibig sabihin ng grace? Undeserved love, unmerited favor. Ibig sabihin, kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal tayo ng ating Diyos. Amen po ba? Ganon din po tayo. Na gusto na natin mag-react,
Pero dahil siya ay kapatid at ang banal na spirito ay nasa sa atin na hindi muna tayo magre-react. Di ba ba? Nung reaction na alam natin na saktuhan lang naman kung ibabalik ko po sa Kanya. Amen po ba? Ganun yung ginagawa po nun. Ibig sabihin po, hindi tayo nagja-jump into conclusion sa mga bagay na naririnig po natin. Amen po. Isa po sa pinakamasakit na narinig ko sa church, di po ba? Nag-audio. Di na nag-audio. Di po ba? Pagkatapos ng praise and worship ko sinabi, ako kulang pa sa training. Di ba? Ganun. Di po ba? Pwede na ako mainis nun Di ba? Pwede na ako mag-react nun Di po ba? Pero, ito na lang. Di po ba? Sabi ko, wag ka mag-jump into conclusion. Pwede mo namang isipin, ay, nagsabi niya, palabiro yun Di po ba? Palabiro yung nagsabi nun. Baka nagbibiro lang. Di po ba? Kasi minsan ganun na nangyayari. Yung mga salitang passive-aggressive, alam niyo yun. Di ba? Kung may nag-praise and worship dito, hindi mo nagustuhan yung timpla, hindi mo naririnig. Hindi mo naririnig. Kaya, ano yung passive-aggressive ng BO-BO? Hindi ka na nag-iisip. Di ba? Parang ano lang yun parang pinaganda lang na ganun din yan Totoo po ba? Di ba? Yung mga ganun minsan yung mga passive-aggressive. Di po ba? Pero kung yung patience ng ating Lord na nasa sa atin, di po ba? Na normally, pwede ka mag-react na talaga, mainis ka, magalit ka. Di po ba? Hindi tayo nagre-react agad. Amen po ba? Preno muna. Sigurado po kasi yung mabilis na reaction, totoo po ito, kapag ka nag-react ka kaagad sa kahit na anong bagay na marinig mo, o kaya nakita mo na pwede mag-trigger sa'yo, 100% ka nag-react ka, galit ka agad na lalabas dyan. Totoo po ba yun? Na hindi maganda yung lalabas dyan. Kaya preno mo muna tayo. Amen po. Kaya yun, patience po. At yung panghuli po, bearing with one another in love. Ano ba ang Tagalog ng bearing with one another? Pagtiisan. Di po ba? Ganda ba ng term? Pagtiisan daw natin ang bawat isa. Di po ba? Lahat tayo marunong magtiis. Yeah. Sino rito hindi marunong magtiis? Nagtitiis ba kayo ngayon? Di ba? Lahat tayo marunong magtiis Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, hindi pwede sa akin yung ganyan ugali. Di ba? Minsan ganyan tayo Hindi pwede sa akin yung ganyan ugali. Di po ba? Pero sigurado ako kung meron dito nagtatrabaho na, di po ba? Minsan may kasama ka sa trabaho na hindi mo rin matiis yung ugali Pero pinagtitiisan natin, bakit? Kasi baka matanggal ka sa trabaho, di ba? Pagkainaway mo, yung boss mo, mismo boss mo, hindi mo gusto yung ugali. Nakatanggalin ako sa trabaho Kaya pinagtitiisan mo na lang. Di po ba? Sa school, ganun din. Sigurado naman ako lahat tayo kaya magtiis. Pero anong sinabi pa rito ni Apostol Pablo? Di po ba? Anong klaseng pagtitiis dapat yung ginagawa natin sa ating mga kapatid? Asama ng term Pagtitiis. Pero hindi yan. Ano lang yan? Tinagalog lang. Wala na ibang word sa Tagalog Di po ba? Ano ibig sabihin doon? Ang sabi ni Apostol Pablo, pagtiisan natin ang bawat isa sa anong purpose o anong motivation natin? In love. Amen po ba? Na siya, kahit na gano'n, di po ba, tinatanggap natin na hindi tayo nagre-react. Sa may patience pa rin tayo. Di po ba? Hindi tayo nagagalit. Kasi mahal natin ang ating Diyos at mahal natin yung ating kapwa. Amen po ba? Mahal kasi natin yung bawat isa. Di po ba? Yun yung pinakadahilan, yung sinasabi po rito. Lagi po nating isipin. Amen po ba? Nasa church, iba-iba yung natin yung journey natin yung level ng journey natin. Meron talaga mga spiritually mature at meron dinadala pa lang doon ng ating Diyos. Amen po. Kaya kapag ka ganun, kung ikaw na yung spiritually mature, dapat tayo na yung marunong umintindi. Kasi yun yung sign. Number one sign na ang isang tao spiritually mature. Kapag ka siya ay marunong na umintindi. Amen po ba? Naiintindihan na natin. Binabago pa rin yan sa ating Lord Gaya rin naman natin siguro naman tayo noon, di po ba? Kaya ganun po, di po ba? At napaka-importante po na yung mga ingredients na yan ay nasa church. Bakit? Kasi once na nawala po yung mga yan, ano pong mangyayari? Mawawala na yung kapayapaan within the church. Amen po ba? Yung sinasabi po roon. Sabi nga roon, di ba ng Apostol Pablo, di po ba, na gawin natin ang lahat
para ma-maintain yung peace within the church. Kasi yun naman yung pinaka-puso ng verse eh. Amen po ba? Ang pinaka-puso po ng verse, verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Alam naman natin, sabi ko nga kanina, ang ating Diyos naman na naglalagay niya sa church natin. Pero may role pa rin tayo doon. Di po ba? Ano po yung role natin? Kailangan, mini-maintain natin, binabantayan natin, and most of all, pinaglalaban natin na hindi mawala. Amen po ba? Na hindi mawala yan within the church. Pero syempre, sabi ko nga, ang ating Diyos yung naglalagay niyan eh. At paano yan ginagawa ng ating Diyos? Paano ma-maintain yung peace within the church? Kung lagi po tayong puspos ng banal na spirito. Amen po ba? Mag-amen po ba ang nag-agree? Amen, di po ba? Na kapag po yung banal na spirito ay nananahan sa puso po natin, dapat nagpo-produce yan ng fruit. At ang fruit po, di po ba na pinoproduce niyan? Di po ba, ayon sa ating topic, ay yung peace. Sinabi ko lang kanina na para casual yun eh, na maging humble tayo, ganyan. Maging gentle tayo. We should have patience. We should have forbearance. Di po ba? Parang sinabi ko lang siya ng casual. Pero sa totoo po, kung magiging totoo lang po tayo sa isa't isa, mahirap gawin yan. Amen po ba? Mahirap gawin yan kung tutuusin. Pero kung tayo ay pinananahanan naman po ng banal na spirito, we are empowered by the Holy Spirit para magawa natin yan. Yung dati hindi tayo magpapakita ng humility sa ganitong sitwasyon, ngayon nagagawa natin. Amen po ba? Ng patience. Amen? Ng gentleness at ganoon din po ng pagtitiis, nagagawa lamang po natin yan kapag kababad po tayo sa presensya ng banal na spirito. Amen po ba? Kaya lagi natin ipag-pray. Gawin natin ang lahat para hindi po mawala yung presence ng Holy Spirit sa buhay po natin. Amen po ba? Lagi natin isipin within the church ang magpe-preserve, di po ba, ng unity within the church kapag may kapayapaan po tayo. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin ang ating Diyos. Pangatlo po, huli na po ito. Yan, sabi po rito, peace in all situations. Sabi po sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Verse 7, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. At ito na rin po yung team ng atin pong team this month. Diba? Philippians 4:6-7. Kaya sabi nga po rito, di po ba na maraming dahilan para tayo ay mawala ng kapayapaan sa puso po natin. Maraming sitwasyon, di po ba? Ibig sabihin po, kapag may problema po tayo sa pamilya, kapag tayo po may problema sa pamilya, kapag may problema po tayo sa financial, pag may problema po tayo sa ating po kalusugan, talagang mawawala talaga yung kapayapaan sa puso po natin. May possibility talaga. Pero ano po sinabi rito ni Apostol Pablo? Di po ba na dapat wag tayong pasukan ng takot? Parang yung sinasabi niya, wag tayong pasukan ng pag-aalala. O wag tayong pasukan din, di po ba, ng advance na pag-iisip. Anong ibig sabihin ng advance sa pag-iisip? Di po ba? Minsan yung mga bagay wala pa, di po ba? Pero iniisip na kaagad natin yung pinaka-worst na mangyayari. Di po ba? Napaka-pessimistic talaga ng isip po natin. At sinasabi po rin, di po ba? Anong gawin natin? Do not be anxious. Di po ba? Ngayon, ang tanong ngayon natin, paano natin magagawa na hindi tayo mag-alala? Na mawala yung pangangamba sa puso po natin. Paano gagawin po natin? Tayo ba ay kailangang maging parang manhid? Yung parang wala tayong nakikita, wala tayong nararamdaman para hindi tayo makaramdam ng anxiety sa puso po natin. Ganun po ba yung dapat natin gawin? Imposible naman yan. Sabi ko nga, hindi naman tayo mga robot eh. Di po ba? Hindi tayo robot. Nakakaramdam tayo, natatakot tayo. Hindi naman tinanggal ng Lord yan eh. Di po ba? Nung tayo ay naging Kristiyano. Pero ano sinasabi rito ni Apostol Pablo? Paano natin, di po ba, paano na hindi tayo makakaramdam ng anxiety kapag dumating yung mga bagay na yun sa buhay po natin? Kasi sabi niya po rito, ibahin po natin yung ating approach kapag dumating po iyon. At ang sabi nga po dyan, sumunod nga po dyan,
But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Na yun pala yung susi. Amen po ba? Na kapag ka tayo nasa sitwasyon na tayo ay dapat matakot, mag-alala, di po ba? Siyempre, initially, mararamdaman natin yan. Pero anong dapat natin gawin? Ipagpasa Diyos po natin. Amen po ba? Manalangin po tayo. Kasi ang default response sa isang tao, usually na nabibigyan natin response kapag ganyan? Di ba takutin muna natin yung sarili natin? Igisa muna natin yung mga dumarating na yan sa takot. Di ba? Namnamin muna natin. Ito ganyan ginagawa natin di ba? Isip-isipin ko muna. Di ba? Dibdibin ko muna kung ano yung nangyayari na yan. Di po ba? At kapag takot na ako, Lord, help me. Di ba? Ganun na. Last resort na. Di po ba? At saka na tayo nalapit sa ating Diyos. Di ba? Gusto natin muna, damhin muna yung problema. Di ba? Gusto natin parang ice cream, di ba? Pinatatagal muna natin sa mga dila natin. Yung lasa. Ganun din minsan pagdating po sa mga takot sa mga bagay, di po ba? Sa mga problema. Di po ba? Imbis na itakbo natin kaagad sa ating Diyos, binubulay-bulay muna natin. Yung lang sinasabi rito ng Apostol Pablo. Do not be anxious by what? By praying. Di po ba? Ipagpasa Diyos mo na kaagad yung bagay na iyan. Di po ba? At ano sabi po roon? Na kapag pinagpasa Diyos po natin yan, and the peace of God, which passeth all understanding. Di po ba? Sabi roon, mararamdaman na natin yung kapayapaan at bumula sa ating Diyos. Amen po ba? Na kapag isang bagay pinanalangin natin, ayan na. Di po ba? Ibibigay na ng ating Diyos yung kanyang kapayapaan sa puso po natin. Di po ba? Kapag isang tao po, di po ba, ay nagpapadala sa takot, ano yung usually nararamdaman niya? Di ba ang feeling niya, wala ng pag-asa. Kapag ang tao po ay nadadala ng takot, di po ba iniisip niya, mag-isa lang ako, sinong tutulong sa akin? Kapag po ang tao ay natatakot, di po ba, paano ko aayusin ito? Yun yung usually nararamdaman natin di po ba? But if the peace of God, di po ba, the peace of God yung nasa puso po natin, nung mararamdaman natin, unang-una na malapit po ang ating Diyos, at ang maganda po nun, we are safe. Amen po ba? At ano po sinabi po roon? And the peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind. Di po ba? Babantayan daw yung ating puso. Puso, isipan. Di ba? Baliktad na. Di ba? Babantayan daw po yung ating puso at isipan. Amen? Kapag naranasan po natin. At paano po babantayan yun ng ating Diyos? Paalalahanan po tayo. Amen po ba? Paalalahanan po tayo. Di po ba? Lagi natin sinasabi, di po ba? Yung kapayapaan ng ating Diyos, kapag naranasan na natin yan, hindi naman instant na mawawala, mabuburang na kagad yung problema natin Amen po ba? Hindi naman instant na masusolve. Di po ba yung problema natin? Pero maalala natin na meron tayong pag-asa. Amen po ba? Na kapag kayong kapayapaan ng ating Diyos, di po ba ay nasa sa atin at pinaalala po sa atin yan ng ating Diyos, may isip natin, maalala natin na dapat hindi ako lamunin. Hindi dapat ako kainin ng takot. Amen po ba? Na kapag kayong kapayapaan po ng ating Diyos ay nasa sa atin, maalala po natin, di po ba, ng ating Diyos ay in control sa lahat ng bagay. Amen po ba? Our God is in the heaven and He does all that He pleases. Ibig sabihin po, He is in control. Di po ba, na tayo po, di po ba, ay under niya. Kaya hindi na tayo pababayaan. Na kapag po yung kapayapaan po ng ating Diyos ay nasa sa atin po, lagi po nating maaalala, di po ba, na yung timing ng ating Diyos ay lagi eksakto. Sayon po sa ating pong pangangailangan. Amen po ba? That if we are suffering, di po ba, lagi natin iniisip, kapag tayo nagdudusa sa kahit anong bagay po, maalala natin, yung pangako ng ating Diyos, di po ba? That God is close to the broken-hearted. Amen po. And most importantly, ipaalala po sa atin ng ating Diyos. Ng ating Diyos po ay mas malaki pa po sa kahit na anumang pong pinagdaraanan po natin. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Lagi nga natin sinasabi, di po ba? Malamang ibang mga nagturo, binanggit na rin po. Di po ba? Na kapayapaan po ay hindi po makikita sa ating sitwasyon,
Amen? Na ang kapayapaan po, kung sino po yung nakalagay sa puso po natin, kung sino po yung nananahan sa puso po natin. At kapag po si Kristo ang naandyan, ang kanyang banal na Espiritu, ang kanyang presensya, through the Holy Spirit ang naandyan, alam po natin na payapa po tayo. Amen po. At sabi nga po sa conclusion, at po pagtatapos, true peace begins with our relationship with God. Yun yung una, lahat po tayo meron na nito. At kung meron na po tayo nito, it then flows into our relationship with one another, which then strengthens us to stand firm in every situation that we face. Amen po. Kasi po, bago po tayo manalangin, tayo po muna tumayo. Sabi nga po ng isang awit, ay po roon, na yung ating Diyos daw yung kapayapaan na meron po tayo. Ano po? Kasi po ating po kabiti. Diyos na patuloy na nagmamahal po sa amin. Na meron kaming Diyos na laging nag-aalala kasama po namin. At meron po kaming Diyos na handang tumulong sa mga sitwasyon po ng aming buong buhay. Kami po nagpapasalamat sa kapayapaan na lagi niyo pong ibinibigay sa puso po namin. Yung kapayapaan, alam po namin na bawat isa po sa amin ay may kaligtasan na po, na ang pangako niyo po na buhay na walang hanggan, O God, ay nakaprepare na po para po sa amin. Kami po ay nagpapasalamat, O God, because kami, Panginoon, ay pong tinatawad,
At dahil po doon, yung mga pagpapala niyo po, Panginoon, ay na-open na po sa buhay po ng bawat isa. Papasalamat kami na kami ngayon ay malayang nakalalapit sa inyo na walang anumang bagay, O God, na hindi po namin pwedeng idaing sa inyo. Lord, we also thank you, O God, at alam po namin na hindi na po kayo bingi sa aming pong mga panalangin. At sa mga oras pong ito, alam niyo po yung sitwasyon po ng bawat isa. Alam niyo po yung mga dala-dala po nila bago pa lamang po sila pumunta rito, O God. Naririnig niyo po yun, O God. Nakikita niyo po yun. At alam po namin kami nakaaasa, O God, na sasagutin niyo po ito. Nasusolusyonan niyo po ito, na aayusin niyo po, Panginoon, yung mga bagay na naglalagay po na anxiety po sa buhay po namin, sa bawat isa po sa amin. Lord, continue to be with us, O God. Lord, patuloy niyo pong iparamdam ang inyong pong kapayapaan. Lord, sa panahon, O God, na nawawala po ito sa puso po namin, O God, continue to remind us of your promises, O God. Ipaalala niyo po na iniwan niyo po ito, ipinamana niyo po sa amin na maranasan po namin yung kapayapaan. Then alam po namin na andiyan kayo sa kalangitan. Salamat po sa buhay po ng bawat isa. Alam ko po, Panginoon, ipararanas niyo po sa kanila, O God, na kayo ay buhay na Diyos, na kayo ay makapangyarihan na Diyos, O God. Be with them, be with us, O God, always, O God. May there be answered prayers, O God, and most of all, O Lord, may our love for you increase, O Lord, as we experience that peace that comes from you. Marami pong salamat, O God. Ito po ang aming panalangin sa mga pangyarihang pangalan na ito ng si Jesus. Amen. Mahal po tayo ng ating Diyos.